Ako ang Diyos dito. Kanole Horror Story. Tahimik ang sityong tinitirhan ni matandang baklay. Hindi bababa sa 50 bahay ang naninirahan doon na magkakahiwalay. Si matandang baklay ang nilalapitan ng mga tao sa lugar kapag meron silang karamdaman. Karamihan kasi sa mga panahong yon ay mahihirap at kung makapagpadoktor ka man tiyak na meron kang pera. Isa si Domeng sa mga naging malapit at matapat na kaibigan ni matandang baklay. Halos araw-araw si Domeng na nasa bahay ng matanda upang magtanong patungkol sa karunungang lihim. Dahil ng mga panahong yon, si Domeng ay interesado sa mga bagay na yon at ginagawa niya ang mga bagay na yon upang makatulong din ng pasimple sa mga tao. Halos ilang dekada na rin silang naninirahan doon. Meron pa ngang kusa na lang magtatayo ng bahay sa kanilang sityong tinitirhan. At kapag merong bago, pinupuntahan ito ni matandang baklay upang kilalanin. Ayaw kasi nila nang magulo ang kanilang sityo. Isang umaga, habang gumagawa ng upuang yantok ang matanda, hindi maiwasan magtanong ni Domeng sa kanya kung bakit ginagawa niya ang mga bagay na yon. Alam mo Domeng, ginagawa ko ang panggagamot na yon. Simple lang, dahil gusto kong makatulong sa tao. Ito na kasi ang aking kinalakihan at ito na rin ang aking nakamulatan sa aking yumao na lolo. Alam mo'y napakaswerte ko dahil kahit matanda na ako, magpahanggang ngayon, nagagampanan ko pa rin ang inatang sa akin na responsibilidad ng aking yumao na lolo. Kasabay pa rito ang pagbibigay ng gabay ng aking kapanalig na si Nole. Sino ho si Nole? Si Kanole, ang aking kaibigan. Malayo ang kanyang bahay. Sa norte pa siya naninirahan. Magpagayon pa man, hindi naman hadlang ang layo para hindi niya dalawin ang kanyang mga kapanalig. Hindi sa pagyayabang Domeng, ang kaibigan kong yon ay talaga namang kinatatakutan. Kinatatakutan po ng sino? Kinatatakutan ng mga dato ng aswang o kahit pa yung mga rahang kaliwa na iba ang paniniwala. Parang ang sarap niyang makilala. Talaga naman, alam mo dito sa sityo natin, 3 beses nang nanggaling dito yon. Sa maalala ko, kada 2 taon siya dumadalaw dito. Maalala ko lang din, parang 2 taon na nang huli siyang dumalaw dito. Kaya asahan natin, sa taon na to, magpapakita siya sa atin. Maaaring pagkatapos ng mahal na araw, dahil nangangalap kasi yon ng mga mutya na bigay ng kalikasan. Minsan nga, nung natsambang nagpunta siya rito ng mahal na araw, napasama pa ako nang kumuha siya ng mutya. Talaga namang mapapahanga ka sa kanya kapag nakita mo siya kung paano siya makipaglaban sa mga tagapagbantay ng mutya. Alam mo Domeng, tumanda na ako ng ganito bilang isang albularyo, pero ni minsan sa buhay ko ay hindi ko pa naranasan na kumuha ng mutya dahil labis na napakadelikado. Parang gusto ko po siyang makilala. Kapag narinig mo ang mga kwento niya, walang sino mang tao ang hindi mag-i-interest na makilala siya. Kaya lang ang problema, yung iba naman nagyayabang. Yung iba, gusto lang subukin si Kanole
kaya pilit na inaalamang address. Imbis na humingi ng tulong gusto palang kalabanin. At yung iba naman, nagpapabukas ng ikatatlong mata. Hindi nagbubukas ng ikatatlong mata si Kanole dahil ito ay labis na napakadelikado. Marami ng taong namatay nang dahil sa pagbubukas ng ikatatlong mata na yan, dahil nakakakita sila ng kung ano-ano sa paligid. Nariyan yung nababaliw, tumatalon sa tulay, tumatalon sa bangin, at biglang mananaksak ng tao dahil ang pagkakatingin daw nila sa taong yon ay isang demonyo. Labis na napakadelikado nun, kaya nga kung sino man ang lumalapit kay Kanole na magpapabukas ng third eye ay hindi niya tinutulungan dahil labis na napakadelikado talaga nun, Domeng. Kung ako naman po, kung alam kong delikado, bakit ako magpapabukas ng ikatatlong mata, hindi ho ba? Tama. Yung iba naman kasi, hindi yun maintindihan. At yung iba naman, pupunta lang doon para magyabang, makikipagsubukan ng gamit. Pagdating naman sa bagay na yan, Domeng, hindi nila pwedeng subukin si Kanole. Mabunot man nila yung baril nila, itutok man nila sa ulo ni Kanole pero hindi puputok yun. Talaga po? Napakahiwaga ng buhay ng kaibigan kong yun, Domeng. Kaya nga't napakaraming nag-i-interest. Sana po makilala ko siya kahit na makamayan ko man lang. Isang malaking karangalan po sa akin yon, matandang baklay. Ikaw naman, kung makamatanda ka naman di baling tatang baklay na lang. Masyado naman yata akong tumatanda sa tawag mo. Pasensya na po. Wala yon. Sige na. At umuwi ka na. Baka hinahanap ka na ng asawa mo. Ikaw talaga. Napakarami mong dinidiskubre ng mga aral ng lihim na karunungan. Syempre naman po. Sige po, tatang baklay. Sige. Pag-alis noon ni Domeng, napansin noon ng matanda na parabang merong maingay. Yung ingay na nanggagaling pa mula sa malayo. Maya-maya pa, humarap siya sa bandang hilaga tapos pumikit. Dito naramdaman ni tandang baklay na meron ngang mga nagdadatingan. Ang unang lugar sa sityo na kanilang dadatingan, yung nasa bandang dulo. Naroroon pa naman yung bahay ni Domeng. Makalipas ng 10 minuto, si Domeng at ang kanyang pamilya ay dumarating. Bit-bit ang kani-kanilang gamit. Kasabay nun, yung pagtakbuhan pa ng ibang mga tao. Dinig na dinig ng matandang baklay yung sigaw ng isang tao na sa palagay niya'y malaking mama. Sige! Sunugin ang mga bahay, palayasin ang mga tao, atin ang lugar na ito! Sigaw ng lalaki. Senyor Alcala, nagtakbuhan na po ang mga tao. Magaling! Tayo na ang bagong magmamay-ari ng lugar na ito. Ako, ang Diyos dito. Senyor Alcala pala ang pangalan ng lalaking sumisigaw. Ang itsura noon ay kakaiba. Nakahubad siya ng kalahati, tapos sa kanyang dibdib ay may nakasabit na 3 bungo ng unggoy. Tapos meron itong hawak na parabang samurai na gawa sa bato. At yung kanyang muka ay medyo nakakatakot din at napakapupula ng mata noon. Tapos ang mga kasama niya, yung mga lalaking parabang matagal nang hindi naliligo, tapos mga naglalaway. Yung mismong kausap niya ang naiiba sa lahat dahil ito ay merong pakpak na parabang sa panike. Nang mapansin ni Senyor Alcala na ang matandang baklay ay hindi tumatakbo at nakatingin lang sa kanila, nilapitan niya ito ng paunti-unti habang nakatitig ng masama at pulang-pula ang mga mata. Sa tingin pa lang
parang gusto nang patayin ni Senyor Alcala si matandang baklay. Sandali lang po, senyor. Mukhang masyado kayong seryoso. Talagang seryoso ako sa gagawin ko. Sa unang pagkakataon, hindi ko akalain na merong isang matapang na matanda ang hindi marunong matakot sa akin. Hoy tanda, anong pangalan mo? Hindi ka ba natatakot sa akin? At bakit naman ako matatakot sa iyo, Senyor Alcala? Tao ka lang din. Tinatablan ka lang din ng mga matatalim na bagay na gawa ng tao. Aba, senyor! Mayabang ang matandang to. Kung gusto mo ako nang bahala sa kanya. Manahimik ka dyan. Ako ang kausap niya. Sino ka ba, tanda? Ako, si Tandang Baklay. Isang albularyo. Albularyo daw? Senyor, ilang albularyo na ba ang kinatay natin? Hindi ko na mabilang. Hindi ko na mabilang, Junel. Kung gusto mo, sige. Binibigyan kita ng pagkakataon. Katayin mo ang matandang baklay na ito sa harapan ko. Akmang lalapitan na ng kanyang kanang kamay na si Junel ang matandang baklay nang biglang batuhin siya ni Doming ng gagasuntok na bato. Sinong bumato sa akin? Tampalasan! Sino? Ako yon. Bakit? May reklamo? Aba, matapang tong taong to. Iyan ang gusto ko. Jonel, damputin ng taong yan at yung mga nagtakbuhan, sabihin mo na harangin silang lahat. Agad na pinag-utos ni Jonel sa mga kasama niyang harangin ang mga nagsigsitakbuhan. Makalipas ang 10 minuto, nagtipon-tipon na ang mga tao sa harap ng bahay ni matandang baklay. Anong ibig sabihin nito, senyor? Tahimik at payak ang pamumuhay namin dito sa aming sityo. Bakit bigla na lang kayong manghihimasok dito? Hindi mo ba talaga naiintindihan ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang ibig sabihin niyan, ang lugar na ito ay aariin namin at ako ang ituturing niyong Diyos. At lahat ng mga naninirahan dito ay aalipinin ko. Magsisilbi kayo sa akin, pahihirapan ko kayo. Ang hindi susunod, papatayin ko. Nilamon ka na ng kasamaan, Senyor Alcala. Ang taong itinuturing ang Diyos, ang kanyang sarili, ay matatawag kong hipokrito. Anong sabi mo? Ha? Hindi ka ba natatakot sa kapangyarihan ko, ha? Hindi mo ba alam, ha? Na ako ay isang dato. Ako ang dato ng mga gabunan. Dato ng gabunan? Napakaraming gabunan ang nagsasabi na sila raw ang dato. Hindi na bago sa akin yan. Bakit? Nasubukan mo na ba ang kapangyarihan ng isang dato? Kung hindi pa, pues ipapakita ko sa iyo. Si Senyor Alcala ay nagsimulang magbago ng itsura. At nang matapos na siya, ikinagulat ng mga tao sa kanyang harapan. Yung isa pa ngang merong matinding sugat, dinakma ito ni Senyor Alcala at isinubo ng buo ang ulo ng taong yon. Bakit ginawa mo yan, senyor? Hindi ba sinabi ko sa iyo na ako ang Diyos dito? Tandaan nyo ito. Magmula ngayon, ako na ang kikilalanin niyong Diyos. At lahat ng sasalungat sa aking ipinag-uutos ay papatayin ko. Ang sityo na ito ay akin ng ariin. Gagawin ko kayong alipin at magtatrabaho kayo para sa akin. Napansin ko kasi na ang inyong sityo
ay nagyayabunga ng mga puno. Simula sa araw na ito, puputulin niyo ang mga puno at darating ang aking mga kaibigang gabunan at ibebenta ko at makikipagkalakalan ako sa kabilang pulo. Magmula ngayon alipin ko na kayo. Bubuhatin niyo ang mga mabibigat na bagay na bunga ng kabundukan. Nagkakaintindihan ba tayo? O ikaw tanda, may reklamo? Wala. Wala akong reklamo. Sa mga punto na yon, wala nang maisip ang matanda kung hindi tawagin ng ating kaibigan. Kaya lang paano? Paano siya makapagpapadala ng sulat dahil okupado na ng mga tao ni Senyor Alcala ang buong lugar. Hindi siya pwedeng lumabas. Hindi siya pwedeng magtungo sa pinakamalapit na bayan dahil hindi siya pwedeng makalabas. 3 araw na silang pumuputol ng puno. Kapag nakikitang nagpapahinga ang mga tao, hinahampas nila ito ng mga siet ng kawayan upang pahirapan. Isang beses pa nga, naawa ang matandang baklay kay Domeng dahil pinaghahampas ito ng mga siet ng mga tauhan ni Senyor Alcala. Tama na! Hayaan niyo po. Kung sakaling dito man ako mapapano, ayos lang yun. Ang importante, pinrotektahan ko po ang aking pamilya. Tandang baklay. Domeng, huwag ka nang magsalita. Baka mapano ka lang. Ayos lang ho yun. Por Diyos por Santo, ano bang gagawin ko? Tulungan niyo naman po kami. Hoy tanda! At anong pinagsisigawan mo dyan? Kahit na maglulumuhod ka dyan, walang darating na tutulong sa inyo. Magiging habang buhay na lang kayong alipin ko. Isang buwan nang lumipas, araw-gabi nagtatrabaho sila. Siyempre tao lang sila at napapagod din. Hanggang sa naisipan noon ni matandang baklay na umalis sa lugar kahit alam niyang napakadelikado. Nang tulog na ang mga tauhan ni Senyor Alcala, palihim siyang gumagapang. Kahit alam niyang delikado, pinipilit pa rin niyang makalayo kahit na alam niyang isusubasta na niya ang kanyang sarili ng mga oras na yon. Medyo nakalayo na siya. Tapos si Senyor Alcala ang pinakahuling dadaanan ni tandang baklay. Ano ba itong nangyayari? Diyos ko po, tulungan niyo po kami. Kanole, tulungan mo kami. Ang hindi alam noon ng matandang baklay ay nakatingin pala sa kanya si Senyor Alcala, dahilan kung bakit ito tumayo sa pagkakaupo at dinampot ang matanda habang ito ay nanggagapang sa kasukalan. Saan ka pupunta, tanda? Ha? Saan ka pupunta? Senyor, nagugutom na ho kasi ako eh. Nauuhaw. Baka pwedeng makahingi ng tubig para sa mga kasama ko. Yung iba nagsiksisuko na. Senyor, maawa ka naman po sa amin. Anong awa? Ang alipin ay hindi dapat na kinaaawaan. Senyor, hindi na ho kami makapagtatrabaho para sa'yo. Unti-unti na ho kaming nalalagas. Ayos lang. Malagas man kayo, may kakainin naman ng mga tao ko. Ganon ako kasama. Ganon ako kasama. Ibinalik si matandang baklay kung saan ba siya nanggaling hanggang sa napahiga na lang siya sa lupa at napapikit. Agaran siyang nakatulog. Tapos napanaginipan niya si Kanole. Kaibigan, huwag kang mag-alala. Hindi ka man nakapagpadala sa akin ng mensahe, pero nakita ng isa kong gabay ang iyong sitwasyon. Huwag kang mag-alala. Darating ako. Darating ako, kaibigan. Kanole! Hoy!
sinisigaw-sigaw mo dyan? Anong Kanole? Sino yon? Nananaginip ka, tanda! Jonel. Oo, nananaginip lang ako. Alam ng matandang baklay na panaginip lang yon, pero alam niyang seryoso at totoong mangyayari yon. Inaasahan na noon ng matandang baklay na darating si Kanole sa mga susunod pa na araw. Habang sila'y pumuputol ng puno gamit lang ang palakol, hindi may iwasang magtanong noon ni Senyor Alcala kung bakit yung iba sa kanyang mga tao ay biglang nagsigsiwalaan tapos hindi naman nagpapaalam. Janelle, saan napunta yung iba nating mga tao? Bakit wala sila rito? Wala yung 5. Hindi ko po alam. Hindi ko alam. Basta ako, nakabantay lang sa mga alipin. Janelle, umalis ka muna dyan. Hanapin mo sila. Liparan mo ang himpapawid. Apo, senyor. Sige po, senyor. Makalipas ang 10 minuto, bumalik na si Jonel. Senyor, hindi ko ho sila nakita. Anong ibig sabihin noon? Tinakasan nila tayo, ganun ba? Hindi ko alam. Ginamit ko na ang talas ng mata ko mula sa himpapawid, pero hindi ko makita. Imposibleng magtatraidor sila sa atin. Imposible talaga yon. Tawagin mo ang iba mong mga kasama. Suyurin ang buong sityo. Sige po, senyor. Anong tinitingin-tingin mo, tanda? Wala naman po. Wala naman po akong dapat na sabihin. Magtatrabaho na po kami. Sige. Balik sa trabaho. Naisip noon ni matandang baklay na hindi kaya may mga nawawalang tauhan ni senyor na mga aswang din, baka palihim nang umaatake si Kanole sa kanila. Ngayon, puntahan naman natin ang sitwasyon ni Kanole ng mga oras na yon. Noel, dito ka lang ha. Kapag sinabi kong, pag sumenyas ako sa'yo, na humakbang ka na, madali ka. Itago mo presensya mo, naintindihan mo? Opo, maestro. Kasama ni Kanole ang kanyang mag-aaral na si Noel noong mga panahon na yon, pero graduate na si Noel at dinaanan lang niya ito sa kanilang probinsya upang puntahan ang lugar. Gumagapang si Kanole at nakita niyang yung dalawa sa mga tauhan ni Senyor Alcala ay sarap ng tulog. Nilabas niya ang kanyang punyal at agad niyang sinaksak ang mga lalamunan noon. Kasabay nito, ang mabilisang paglaho ng dalawa dahil sila ay nasisikatan ng araw. Yon ang isa sa mga dahilan kung bakit unti-unting nagsigsiwalaan ang mga tauhan ni Senyor Alcala. At yun din yung oras na muntik na silang makita ni Jonel dahil sinusuyod na nila ang buong sityo ng mga oras na yon. Hanapin nyo sila! Hanapin nyo! Papatayin tayo ni Senyor Alcala pag hindi natin nakita mga kasama natin. Shhh! Noel, kamaingay. Dumaan lang noon sila Jonel at ang kanilang mga kasama pero hindi sila nito naramdaman. Ni Maske Amoy ay hindi nila naamoy si Kanole at si Noel. Habang sila ay gumagapang, napunta sila sa bandang mataas at sa bandang ibaba nun nakita nila ang mga taong nagtatrabaho. Maestro, hindi kaya't isa dyan ang inyong kapanalig na si matandang baklay? Malamang nandyan siya. Nakakaawa naman ang mga tao rito. Nung huling galing ako rito, magkakalayo man ng bahay pero masaya. Kumpleto ang pamilya, merong kinakain. O Diyos por santo, salamat at napanaginipan kita, tandang baklay. Tama ang hinala ko. Hindi ako nagkamali na merong nangyayaring hindi maganda rito.
Kanole, maestro, may dumarating. Dumarating noon si Junel. Ito ay nagpapalutang-lutang sa himpapawid ng mga oras na yon, pero halos gagabahe lang yung nililipad niya. Nasaan na kayo? Hinahanap kayo ni Senyor! Wika ni Junel. Natatawa naman noon si Noel at si Kanole dahil para siyang hirap na hirap sa paghahanap. Wala na yung mga kasama mo. Nasunog na ng araw. Maya-maya pa, nakaramdam ng gutom si Kanole at nakakita siya ng ahas na nanggagapang. Pumito lang siya at ang ahas na yon ay napatingin sa kanya. Agaran itong gumapang at akmang tutukain siya noon nang pitikin ni Kanole ang malapad niyang batok, dahilan kung bakit namilipit sa sakit ng ahas. Maestro, namatay na po ba yung ahas? Patay na yan ha. Nagugutom ako. Sa bagay, 1 linggo na ako hindi kumakain. Noel, balatan ni ahas. Dalian mo. Binalatan nga noon ni Noel yung ahas, tapos nagkataon na napakainit ng panahon na yon. Binilad lang ng 1 oras yung ahas doon, tapos kinain na nila ng ganon. Sarap po na to, maestro. Wika ni Noel. Talagang masarap. Masustansya ang kumakain ng ganito. Pero ang kumakain ng ganito, Noel, hindi pwedeng mahina ang sikmura. Kailangan hindi pa patay-patay ang katawan. Ano na pong susunod natin gagawin? Mag-aantay tayo ng dilim. Dahil doon, aatake tayo. Iisa-isahin natin ang mga gabunan na yan. Gabunan? Lahat po ba sila gabunan? Oo, merong mga matataas na uri at merong mabababa. Mula rito sa pwesto natin, natatanaw natin ang mga kubo. Kung di ako nagkakamali, ang mga natutulog dyan, yung mga tauhan ni Senyor Alcala. At yung mga ginagawa niyang alipin, nandyan lang sa labas at nilalamok. Ganito ang plano, Junel, makinig ka. Ako ang papasok sa mga kabahayan. Tapos itong tubig na to, dalhin mo sa pinakamatandang makikita mo. Siya, si matandang baklay, at sabihin mo nandito na ako. Sige po, maestro. Pagsapit ng gabi, natuloy na ang plano. Unang gumapang si Kanole at pinuntahan niya yung pinakamalapit na kubo. Inabutan niya ang 3 gabunan na mga nag-iinom. Hindi niya ito binigyan ng pagkakataon at pinagtitigpas niya ang leeg ng mga yon nang halos walang nakakaramdam ng ingay. Si Noel naman, ang una niyang nakita si Domeng. Halos mamatay-matay na noon si Domeng nang dahil sa gutom at pagod at sa uhaw. Sino ka? Hindi ka alipin. Hindi ka alipin ni Senyor Alcala, no? Shh! Huwag kang maingay. Ako si Noel. Kasama ko si Kanole. Si Kanole? Ang binabanggit ni Tandang Baklay na nandito siya. Domeng, magpahinga ka na at marami pa tayong gagawin mamaya. 3 oras lang ang pahinga natin. Tandang Baklay, ako ho si Noel. Ako po ay mag-aaral ni Kanole. Ha? Ikaw yung mag-aaral niya eh. Nasaan si Kanole? Nandoon ho siya sa mga kabahayan. Pinuntahan niya yung mga nakatira doon. Nung isang araw pa ho kami nandito, iniisa-isa namin ang mga gabunan. Ganun ba? Salamat! Salamat! Halos maiyak-iyak noon ang matandang Baklay at Domeng dahil dumating na ang inaantay nilang tulong at nung mga oras na yon pinainom sila ng tubig ng tag-iisang lagok. Napansin noon ng matandang Baklay at Domeng na parabang may kakaiba sa tubig na yon at parabang biglang bumalik ang kanilang lakas. 1 galon lang ang tubig na yon, halos lahat sila ay nakainom. Maniwala kayo o hindi, lahat ng mga lakas nilang nawala ay nagsigsibalikan nung makainom sila ng tubig na bitbit ni Noel.
Nagsigsitayuan ang mga tao. Tapos, tinungo nila ang mga kabahayan at nagkataon naman ng mga oras na yon na si Senyor ay napakasarap na ng pagkakatulog. Ginapang nila ang mga kubo, bit-bit ang mga kahoy. Ang naging plano, yung mga lalabas na gabunan mula sa kubo ay papatayin nila. Nagkataon noon na ang matandang baklay ay inabutan niya yung isa. Hinampas niya yung leeg noon at hindi siya naawa nang baliin niya ang leeg ng tao. "Sige! Pagkakataon na natin ito!" sigaw ng matanda. "Tandang baklay, nandito ako. Ako ito, si Kanole." "Kanole? Ay, salamat!" Nang dahil sa nakalikhana ng ingay lumabas noon si Senyor Alcala. May tagapagligtas. Walang kikilos ng masama. Mga tao ko, pabayaan nyo kung ipakita sa dayong yan kung sino ba si Senyor Alcala. Senyor Alcala? Ilan na lang ang mga tao mo? Mas marami na ang bilang namin. Manda ka sa amin. Papatayin kita at pahihirapan kita. Ganon. Ikaw pala ang matapang na tao ang nakapagsabi sa akin yan. Halos nasa 30 na lang ang tauhan ni Senyor Alcala na nagpakita. Dahil napatay na nila ng palihim yung iba. Anong nangyari? Nasaan si Junel? Junel! Wala na yung Junel mo. Hindi ba? Siya yung nag-iisang merong pakpak. At yung ibang mga gabunan na mga mabababang uri ay hindi nakapaglalabas ng pakpak. Patay na siya. Binali ko yung leeg. Tapos yung katawan niya ay ginawa kong abo. Hindi pwede yon. Huwag mo kong niloloko, Dayo. Hindi kita niloloko. Totoo ang sinasabi ko, patay na siya. Katunayan, ito nga yung ulo niya eh. Hanapin mo yung katawan. Naghiwa-hiwalay na siya nang dahil sa hangin. Hindi makapaniwala si Senyor Alcala na ang kanang gabunan niya na konti lang ang lakas niya doon ay napatay ni Kanole. Ilabas mo si Junel. Ilabas mo. Makulit pala tong isang to eh. Hindi maaari yun. Kaunti lang ang nilakas ko kay Junel. Posibleng mapatay mo siya ng ganon-ganon. Yun ang isipin mong maigi kung paano ko siya napatay ng walang kahirap-hirap. Sa aking pagkakalam, isa ka raw dato. Pwes, tahasan kong sasabihin sa'yo na hindi kita ilalagay sa ika-10 na malakas na mga nakalabang ko. Wala akong pakialam dyan sa sinasabi mo. Sa sobrang galit noon ni Senyor Alcala, nagbago ito ng anyo, maging ang kanyang mga natitirang tauhan ay napatras. Ayon sa mga tauhan ni Senyor Alcala, ngayon lang niya ipinakita ang ganong klase ng itsurang talaga namang nakakatakot. Nagtakbuhan ng kanyang mga tauhan at tinugis naman ito ng mga tao. Bukod tangi si Kanole at si Noel at ang matandang baklay ang natira doon. Ano pang inaantay mo? Ngayon mo ipakita yung galing mo, Senyor Alcala. Ha! Kanole, huwag mong bibigyan ng pagkakataon ng gabunan na yan. Mayabang siya. Siya daw ang Diyos dito. Totoo naman, ako ang Diyos dito. Ganun. Nuturing mo pa ng Diyos ang sarili mo. Sa palagay mo, isa ka ng Diyos? Hindi porket marami kang tauhan na sunod-sunuran sa'yo ay tuturing mo ng Diyos ang sarili mo. Yung mga taong nagsasabi niyan ay matatawag kong hipokrito. Yan din ang sinabi ko sa kanya. Kaya naman pala malakas ang loob ng matandang to ng dahil sa'yo. Sumugod noon si Senyor Alcala kay Kanole at ikinagulat niya ang nangyari. Dahil 2 dipapa ang layo ni Kanole kay Senyor Alcala.
Pero naabot siya nito gamit ang kanyang mga naglalakihang kamay. Nilingkis ng mga kamay niya si Kanole tapos inilapit sa kanyang muka. Akmang kakagatin ni Senyor Alcala yung ulo ni Kanole dahil hindi ito makagalaw nang bigla siyang tamaan ng nagliliyab na pana. Ang panang yon ay nagmula pa kay Domeng nang dahil dito nabitawan ni Senyor Alcala si Kanole. Buhay pa ako, senyor. Lalaban ako ng patayan. Nandyan ang aming tagapagligtas. Hindi kami papayag na wala kaming maiaambag sa laban na to. Ibubuhos namin ang galit namin. Hindi ba tandang baklay? Tama. Pinaulanan noon ng pana ni Domeng si Senyor Alcala. Hindi naman ito makalihis dahil walang puno sa mga magkabilang tagliran niya ng mga oras na yon. Habang si Kanole ay nagsindi pa ng sigarilyo. Tuwang-tuwa siya nang pinauulanan ng pana si Senyor Alcala tapos ng mga bato dahil nakisali na rin ang iba pang mga tao. Yung iba naman ay merong hawak na mga nagtatabaang kahoy at gusto nilang sugurin si Senyor Alcala pero wag! Wag kayong susugod! Mamatay kayo! Sigaw ni Kanole sa kanila kaya napigilan ng mga tao. Ang tanging magagawa na lang nila batuhin si Senyor Alcala at nang napagod na sila ganito ang winika ni Senyor. Tamang nasaktan nyo ko pero hindi nyo ko kayang patayin. Ang mga taong namamato sa kanya ay agad na dinampot ng mga naghahabaang kamay ni Senyor Alcala. Nang makalapit sa kanya yung dalawang dinampot niya, akmang kakagatin niya ang ulo nun. Nang biglang inundayan siya ng suntok ni Kanole sa sikmura at sa dibdib. Tumilapon si Senyor Alcala at nabitawan niya yung dalawang tao. Anong klaseng suntok yung ginawa mo? Hindi ako napapataob ng mga simpleng suntok lang. Yan ang hindi ko agad nabanggit sa iyo eh. Pasensya na ah. Yung suntok na yun ay merong halong espiritual. Hawak-hawak ko lang naman sa aking kaliwang kamay ang kwintas kong gintong birhin. Habang sa kamay, ang isa kong medalyon. Tandaan mo to, Senyor Alcala. Noong araw, hindi nagtagumpay ang mga dayuhang mananakop. Ikaw pa kaya? Nakapwa namin Pilipino. Masakit man sa kalooban ko, na kapwa Pilipino ang naglalaban nang dahil sa maling prinsipyo. Pero wala kaming pagpipilian. Kailangan naming ipagtanggol ang aming mga sarili laban sa mga kababayang mananakop. Ngayon, senyor, hindi ka na makabangon. Palagay mo, mabubuhay ka pa ba? Katulad ng sinabi ko, hindi kita ilalagay sa ikasampu na mga nakalaban ko. At ang mali mo, dahil sa tinuturing mong Diyos ang sarili mo, yan ang ikamamatay mo. Wag! Wag! Anong wag, ha? Mga tao rito, binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ibuhos nyo ang galit nyo kay Senyor Alcala. Nagsigsisugod ang mga tao, bitbit ang mga bato at mga kahoy. Pinagpupukpok nila ang ulo ni Senyor at pinaghahampas ang buong katawan. Hanggang sa lungay-ngay ang buong katawan ni Senyor. Ayaw pa rin tigilan ng mga tao. Yung iba nga nagsasalita pa na para ito sa kanilang paghihiganti at para sa pagpapahirap sa kanila ng ilang mga buwan. Tama na! Tama na mga kasama. Pero buhay pa yan, Kanole. Imposibleng patay na yung senyor na yan. Labis siyang nasaktan. Hindi na siya basta makakakilos. Mga kasama,
Panoorin nyo ang susunod na mangyayari. Nang umusal si Kanole ay biglang napapalakpak si matandang baklay dahil alam niyang eto na yung tinatawag na sibat ng kalangitan. Mula sa itaas ay tinamaan si Senyor Alcala. Unti-unti ay naging abo ito sa harapan ng maraming tao. Wala na mga kaibigan. Tapos na. Malaya na kayo. Makakabalik na kayo sa inyong mga tahanan. Patawarin niyo ko kung huli na akong dumating dahil meron ng mga nawala. Meron ng mga nagbuwis ng buhay. Ayos lang yung Kanole. Hindi mo kasalanan yon dahil meron kaming sari-sariling buhay. At kung meron mang may kasalanan dito, malamang si Senyor Alcala yon. Dahil kung hindi dahil sa kanya, tiyak na namumuhay pa rin kami ng payapa sa lugar na ito. Kanole, itatatak namin sa mga puso at isipan yung napakagandang ginawa mo rito at ikukwento namin mula sa aming mga apo sa talampakan kung paano mo niligtas ang lugar na ito. Hindi ba mga kasama? Tuwang-tuwa ang mga tao sa sinabi ng matanda. Tunay ngang ipakakalat nila sa kanilang mga apo ang kabutihan na nagawa ni Kanole. Nang sa ganon, kahit nasa kwento lang ay hangaan at irespeto ang pangalan na Nolesto. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Isang matagumpay na laban na naman ang naitagpos ng ating bida. Maraming salamat po. Pangalawang upload na natin ito. Sana'y makapaglapag pa tayo ng isa mamaya kahit medyo gabi na, mga bandang 8:00. Maraming salamat po sa walang sawang tumututok sa ating channel. Sana yung mga nagtatanong dyan kung nasaan ba si Kanole na magpapa-open ng ganito, ng ganyan, meron pong paliwanag sa kwento at sana'y nagkakaintindihan po tayo at wag ho kayong nagagalit. Meron po dyan nagko-comment na galit, meron dyan tumatawag na galit. Hindi ho kayo makaintindi. Pasensya na po sa salita ko pero yun po ang totoo. Kaunting intindi lang po. Salamat!